Magandang araw po mga kapatid. Nandito naman ako ngayon upang mag-share sa inyo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito, Jesus is Coming Very Soon. Ang gusto ko pong i-share sa inyo o i-discuss sa inyo ay tungkol sa question na ito. Totoo ba na ang mga LGBT ay hindi maliligtas? Is it really true that the LGBT will not be saved? Ito po ang gusto kong i-discuss sa inyo ngayon upang tayo ay maliwanagan ng husto tungkol sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga bagay na ito. Sapagkat itong tanong na ito ay naging controversial issue sa mga religious group at hindi lang sa mga religious group kundi maski sa human society ay itong issue tungkol dito sa LGBTs ay naging controversial sa society ng tao. Sapagkat ng matagal na panahon ay naging problema itong naging problema itong sinasabi nating homosexual problem or LGBT problem sa mga iba't ibang society ng mundo at sa matagal na panahon ay naging discriminative itong issue na ito at sa history ng tao ay maraming diskriminasyon na nangyayari tungkol sa problem na ito o tungkol sa issue na ito patungkol sa homosexuality or LGBT problem. Bagamat sa human history or sa world history ay hindi maipagkaila na maraming tanyag na tao or maraming very popular na tao na naitsismis na naging homosexual pero sila ay naging tanyag na individual na tao. Kagaya noong BC century sa panahon ni Alexander the Great, na itong Alexander the Great ay siya ang nagtatag ng imperyo ng Grecian Empire at naging matagumpay ang leadership niya sa pagtatag ng empire na ito. Ngunit noon pang matagal na panahon ay may chismis na itong si Alexander the Great ay siya ay isang homosexual na tao. Ito ang matagal na chismis. At ganun din sa century AD ay noong 1900 or 19th century sa panahon ng World War II, mas lalo na sa panahon ni Hitler na sila ang nagsimula ng
kaguluhan dito sa mundo o nagsimula ng World War II ay ito po ay naging malaking tsismis kay Hitler, Adolf Hitler, na siya daw ay isang isang silahis na tao na kagaya rin ni Alexander the Great noong century BC. At marami pang individual na naitsismis o maraming mga popular individuals na naitsismis na sila ay mga silahis na tao. At mayroon din akong nabasa sa panahon ni si Washington, si George Washington, sa panahon ng colonial war between America at Great Britain, ay mayroon akong nabasa na ang pinakamagaling na military strategies or magaling sa pakipagdigma na general ni George Washington ay isang silahis na tao. At marami pa akong narinig o nabasa sa libro na mga magagaling na individuals, pero sila ay silahis o sila ay homosexuals. At sa human society, itong homosexuality ay naging very controversial sa buhay ng tao, maski man hindi lang sa grupo ng relihiyon, kundi maski man sa society ng tao, na sa matagal na panahon ay talagang may diskriminasyon na nangyayari sa mga LGBTs na ito. At sa panahon natin na sinasabi natin modern generation, ay mayroong nagawang worldwide law or worldwide worldwide law, worldwide law na ngayon, maski dito sa atin sa Pilipinas ay mayroon itong sinasabi nilang itong sinasabing gender equality or sexual equality ba o gender equality, na ngayon ay bawal magbully sa mga individuals na ang karakter nila ay homosexual, may homosexual characters. At
ngayon ay kung noon ay pwedeng ay maraming nagawang diskriminasyon o pagbubuli sa mga klaseng tao na ito, ay ngayon ay hindi na pwedeng binubuli ang mga individual na tao na may characteristics na ganito. Ganun pa man, sa matagal na panahon ay maraming ginawa ng society tungkol sa problema na ito, na mayroon pang experiment, maraming nagawang experiment kung bakit may mga tao na ganito ang karakteristik nila o bakit sila ay naging ganito ang katayuhan nila, sapagkat maski doon sa history ng Amerika, mayroon ding mga panahon na sa military ng Amerika ay nung natuklasan ng gobyerno na maraming bakla sa military nila, ay ito ang dahilan kung bakit sila ay natanggal sa serbisyo ng maging isang sundalo o military. At ganon din, mayroon ng experiment ng mga doctors na nag-experiment kung bakit may mga ganitong klase ng tao, at sabi nila baka may something different sa mga utak nila. Baka ang pag-iisip nila ay mayroon doon sa brain problem o sa anuman sa sinasabi nilang genes. Kaya't maraming nagawa na experiment nung nagdaan na panahon, mas lalo na sa kasaysayan ng Amerika. Kaya't itong problema na ito ay isang bagay na hindi maintindihan sa buhay ng tao o maski man sa mga mag-aaral o sa mga taong nagko-concentrate sa problemang ito, kung bakit may nangyayaring ganito sa buhay ng tao. At talagang hindi natin alam kung ano talaga ang origin ng pangyayaring ito, na bakit maraming naging tao na bakla o marami o maski doon ganon din sa mga babae, ay bakit may mga babae na ang pag-iisip nila ay parang lalaki. At ito ay mahirap na intindihin ng tao. Ngunit ang gusto ko pong i-point out sa inyo ay gusto kong i-base natin sa Bible kung ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa problemang ito, sapagkat sa aking pag-a-analyze at pagsasaliksik sa salita ng Diyos, ay itong problemang ito ay hindi dahil sa genes ng tao o hindi dahil anumang bagay, inheritance,
inherited na bagay o anuman, kundi sa aking pagsasaliksik ay natuklasan kong itong bagay na ito ay itong sabi natin it is all in the mind, or ang nag-iisang word na magpaliwanag ng problemang ito ay itong salita na will, o it is all in the will of a man or a person. At mayroon itong sayings na sinasabi na if there's a will, there's a way. Hindi ko alam kung ito ay may apply dito sa ating dinidiscuss na ito. Ngunit ito ang maintindihan natin sa salita ng Diyos na hindi dahil sa anuman sa problema sa brain ng isang tao o sa problema sa gene kung bakit ang isang tao ay gusto niyang gusto niyang maging bakla or maging homosexual. Pero sa salita ng Diyos ay kung babasahin natin dito sa Bible ay it is all in the will of a person. Kaya't gusto ko pong basahin sa inyo itong Romans chapter 1 verse 28 at 29 tungkol sa problemang ito. Sabi dito, basahin ko sa English, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, excuse me po. Dito po sa verse 26 to 27, sabi dito, for this reason, God gave them up to vile passions, for even the women exchange the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due. So, ito po ang basihan natin kung bakit sinasabi natin na walang problema sa anumang sinasabi ng mga mga suspicion ng mga scientists o mga magagaling na tao na nasa genes o nasa anumang problema sa part ng tao, kundi dito sa Biblia ay parang iyon ang ginusto ng mga ibang tao kung bakit sila ay gumagawa ng ganitong bagay na sabi dito sa Bible ay because of their own will and of their own desire, ay sabi dito na itong mga
sabi dito sa English, men with men doing that which is unseemly. O sa simple na explanation ay sabihin natin itong sexual relationship with between man and a man. So ito ang ibig sabihin nito. At ang dahilan kung bakit may mga ganitong tao ay ito ang makita nating sinasabi ng Bible na walang ibang dahilan kundi yung mga will ng tao kung bakit ginagawa nila itong gusto nilang gawin na base dito sa binasa natin sa salita ng Diyos. So ngayon mga kapatid, sa buhay nating mga tao o sa ating mga tao ay bawal sa ating maghusga ng isa't isa sapagkat maski man sa Bible ay sinabi na judge not that you be not judged. So ibig sabihin, do not judge one for another. At ang Panginoong mismo na nagsabi sa salita niya na huwag kang maghukom ng kapwa mong tao. Judge not that you be not judged. Kaya't sa controversial issue na ito patungkol sa LGBT ay wala tayong karapatan ma-judge sa kanilang ginagawa, ngunit ibabase natin sa salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos ang ating basihan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa problemang ito o tungkol sa question na ito. At mga kapatid, ano po ang gusto kong sabihin? Sa parte nating mga tao ay wala tayong karapatang mag-judge sa buhay ng isang tao. Ganun pa man mga kapatid ay sa salita ng Diyos ay hindi pwedeng i-compromise ang salita ng Diyos kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga problemang ito. Ganun pa man mga kapatid ay maski man sa Bible ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito, tayong mga tao ay hayaan nating ang Diyos ang magbigay ng judgment sa bawat isa sa atin at hindi tayo ang mag-judge ng isa't isa. Ganun pa man, maski man wala tayong karapatan na mag-judge o mas lalo nang mag-criticize o mag-bully sa mga taong ganito ang characteristic nila. After all, bullying is a kind of sin or a kind of disrespect for others. However,
being a Christian, we have the right to share what the Word of God is saying regarding this problem of homosexuality. Kaya't hindi tayo ang magsasalita. Kagaya ko ngayon, hindi ako ang magsasalita tungkol sa isyong ito, kundi ibinabase ko sa salita ng Diyos kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganun pa man mga kapatid, ang gusto kong liwanagin dito na bagay ay hindi ibig sabihin, kasi mayroon yung mga talagang yung mga lalaki, pero ang aksyon nila ay parang binabai, o sabihin na natin binabai ang aksyon nila. Mayroon din yung mga babae na hindi sila sexy, kundi parang macho silang gumagalaw, o macho sila sa paggagalaw nila. Ngunit ang gusto kong liwanagin dito ay hindi tungkol sa binabaing aksyon ang pagkasala ng isang tao o pagkalalaking aksyon ng isang babae, ang pagkasala nila. Hindi ibig kong sabihin, hindi dahil ikaw ay, for example, ikaw ay isang binabai, ay doon ka na ma-judge na ikaw ay hindi masisave. O kundi, o ganun din, maski isa kang babae ay ang galaw mo ay parang lalaki, ay hindi doon may babasi kung ikaw ay hindi masisave. Ganon ang ibig kong sabihin. Hindi natin i-base ang ang mga aksyon ng isang tao na sila ay hindi nila mabibase. Ngunit maintindihan natin dito sa salita ng Diyos na ang talagang bawal o ang talagang ayaw ng Diyos na ginagawa ng tao ay itong talagang sa dirisahan na salita, itong sinasabi nating intimate relationship between man to his fellow man. O sa ibang salita, kung sila ay may dirisahan na lang natin pagsasalita, kung ang isang lalaki ay makikipag-sex sa kapwa niyang lalaki. Ito ang makikita natin dito sa salita ng Diyos na talagang ginajudge ng Panginoong Diyos. Hindi yung characteristic o hindi yung galaw ng tao. Kaya kung ikaw bilang babae, for example, ay ang characteristic mo ay gumagalaw kang parang lalaki, hindi yun ang dahilan ng pagkasala mo. Kung yun ang gusto mong characteristic, ay nasa sayo yun. Ganon din sa isang lalaki, kung ang pagkagalaw niya ay parang binabai, hindi yun ang pagkasala niya, kundi may mas malalim pang bagay kung bakit ang isang LGBT, sabihin nga natin, o isang tao ay magkasala sa Panginoon. So mga kapatid, mabilis ang oras, hindi ko ma-discuss sa inyo minsanan itong bagay na ito.
Kaya gusto kong itutuloy na i-discuss sa inyo tungkol sa bagay na ito. Kaya we will stop here and we will continue discussing next time. Sana ay you continue to be with me in this program. Just search Tom D. Jesus is coming very soon if you're interested to learn something about the Word of God. Like for example, this topic that we are discussing right now. Thank you very much. Until next time, and God bless you.